Umiinit ngayon ang usapin matapos mabuking umano ang sabuatan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Senadora Risa Hontiveros. Lumabas sa ulat na ang pondo ng PhilHealth ay nilustay at kalaunan ay pinaghati-hatian umano ng dalawang opisyal. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala at galit ng taumbayan. Ayon sa mga dokumentong lumutang, may indikasyon ng irregularidad sa paggamit ng bilyon-bilyong piso na nakalaan sana para sa serbisyong pangkalusugan ng mga Pilipino. Sa halip na mapunta sa mga benepisyaryo, sinasabing napasakama ito ng ilang matataas na opisyal, kabilang na sina PBBM at Sen Hontiveros. Ang isyong ito ay nagsilbing malakas na dagok, lalo na ngayong patuloy na dumadaing ang publiko sa kakulangan ng maayos na serbisyo ng PhilHealth. Habang wala pang malinaw na tugon mula sa kampo ng Malacanang at ng Senadora, dumadagundong na ang panawagan ng taumbayan para sa isang malalim at malawak na investigasyon. Ang tanong ngayon, paano haharapin ng gobyerno ang kontrobersyang ito at may pananagutan bang haharapin ang mga opisyal na sangkot sa umano'y panlilimas sa pondo ng bayan? Paano lang ni Presidente. Hindi alam ni PBBM ang Kerr versus Illinois at saka McCain-Alvarez cases. Kaya nga po, pinagbibigay alam ko kay PBBM, alam ko po, kayo'y antok pa dahil galing lang kayo ng Australia. Meron pong dalawang desisyon ang Korte Suprema ng Amerika. Sinang-ayunan po ng Amerika ng Korte Suprema ang pangingidnap para as a means of acquiring jurisdiction over the person of the accused. Labag po yan sa soberenya. Attorney, yung sa, balikan ko lang yung sa Chacha, yung unless otherwise provided by law. Tingin mo, meron pa bang pwedeng remedyo yun? Kung, kasi nabanggit nga ni Justice Puno, kung di ako nagkakamali, na siya pwede siyang ma-challenge prone sa challenge. Yung unless otherwise provided by law, considering sa kailangan mayroong tatlong pamamaraan lang ng pagbabago ng ating konstitusyon at hindi lang simpleng pagpapasa ng batas. Tingin mo madali lang naman yung halimbawa kung babaguhin nila. Meron bang remedyo doon? Or talagang i-specific na lang nila? Mas may ganda ba? Pag kasi walang sinseridad sa kanilang tunay na intensyon, ganyan ang nangyayari. Parang tamad lang. Oo. Alam mo ang problema dyan? Tanging taong bayan lang ang pwedeng magbago ng saligang batas sa pamamagitan ng plebisito. Ang papel lang ng Kongreso at saka ng Constitutional Convention, Congress sitting as Constituent Assembly, may propose amendments. Sila po pwede magbigay ng mga proposal kung paano amendahan ng saligang batas. Pero taong bayan pa rin ang huhusga. Kapag binigay mo yung kapangyarihan na yan sa Kongreso, talaga namang posible na yan ay mapawalang bisa dahil yan ay undue delegation of sovereign powers. Hindi lang po yan legislative powers, kung hindi sovereign power dahil tanging Pilipino lang ang po pwede magbigay buhay sa ating saligang batas at kahit anong pag-aminda sa ating saligang batas. So ako, I'm inclined to support the position of Chief Justice Puno at ako rin, iniisip ko yung Bernas formula na parang ordinaryong batas lang yung pagsusumiti ng proposal para amendahan ng Constitution ay mali. Dahil malinaw po na isang Constituent Assembly ay yan po ay espesyal na katungkulan at pribilehiyo ng Kongreso. Pero pag sila po ay naging Constituent Assembly, hindi na po sila Kongreso. They act in a separate personality as a Constituent Assembly. Hindi sila bumagawa ng batas, nagpo-propose lang sila ng mga amendments at hindi po dapat na tratuhin niya na parang ordinaryong batas lamang. So sa akin, mas mabuti pa, wag na tayong lumabas pa doon sa lingwahe ng saligang batas kung talagang seryoso tayo. No? Pero minsan kasi, siyempre, nagsalita ang Presidente, hindi mo maintindihan kung ang intensyon naman ng Senado, idribble lang ng idribble hanggang mawalan na ng oras. Paano ngayon yan? Kung ang intensyon nila, idribble lang ng mawalan ng oras, gusto ngayon ng PBBM, isabay sa eleksyon. O isa na naman balakid yan, kailangan pag-aralan yung desisyon ng PhilConsa, no? Bagamat sinabi ko nga na hindi nakuha yung minimum votes para madeklarang unconstitutional yung pagsabay ng plebiscite at ng eleksyon, napakaraming mga individual na opinion naman yung mga ating mga mahistrado, kasama na yung mga bigate, na gaya ni Chief Justice Puno, na hindi po pwedeng baliwalain yung kanilang mga pananaw na talagang hindi dapat ipagsabayan. Pero dapat pag-aralan po yan ng
legal team ng Malacanang at napakalaki naman ng legal team nila na pinamumunuan pa ngayon ng isang dating Chief Justice din ng Korte Suprema. No? So, para hindi tayo nagugulo. Kasi ako, bago dapat pinagsalita si Presidente na gusto niyang sabay eleksyon, malinaw na sana yung staff work kung po pwede gawin yan. E, paano ko pala kung hindi po pwede? E, dinapahayaan na naman ng Presidente. Diba? Ayan, samantala, attorney, naiintindihan ni Senator Amy Marcos ang hinaing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo C. Kibuloy sa administrasyon. Narito balita ni Troy Gomez. Malungkot ako. Nagayag ng lubhang pagkalungkot si Senadora Amy Marcos sa umunoy pang-api ng gobyerno kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang press briefing sa Senado, binanggit ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontribusyon ni Duterte at Pastor Apollo sa administrasyon. Ang pahayag ay ginawa ng senadora nang tinanong siya kung nakaramdam ba siya ng lungkot sa aligasyon ni Pastor Apollo sa kanyang kapatid at First Lady Liza Marcos na nakikipagsabwatan sa Estados Unidos. Una na ring tinawag ni Duterte na bangag sa droga ang kasalukuyang Pangulo na kinestyon rin ni Pastor Apollo. Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung may, allegedly, pang-aapi. Kaya, in a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Si Duterte ay posibleng ibigay o panagutin ng gobyerno sa International Criminal Court dahil sa umunoy extrajudicial killings kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Tinanggalan naman ng Kongreso ng budget sa Intelligence Fund ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, habang binawasan naman ang budget ng distrito ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City. Si Pastor Apollo ay pinipresyo ng Pangulong Bongbong Marcos na dumalo sa pagdinig ni Risa Hontiveros sa Senado, bukod pa sa anyay rendition na gagawin sa kanya ng Amerika. Habang ang SMNI naman ay suspendido ng National Telecommunications Commission ang prangkisa. Lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kinikilala ni Senadora Amy ang kapangyarihan ng Senado na magpasampina o magpatawag ng resource person para sa isang investigasyon in aid of legislation. Pero kanya namang pinaalalahanan ang komite ni Hontiveros na dapat isalang-alang ang karapatan ni Pastor Apollo, partikular na ang right to self-incrimination. Well, alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Attorney, at marami na sa ating mga senador at kongresista, ilan pa sa kanila ay nagpahayag din ng pagsuporta nga dito sa ating pinakamamala, Pastor Apollo C. Kibuloy. At maging ikaw ay kagabi ay nagsagawa ng vlog at ang topic mo ay tungkol dito sa ating buting pastor. Alam mo, kagabi nga, ang sabi ko, ano bang alam natin kay Pastor Kibuloy? Kasi nga, hindi naman natin alam kung ano yung ebidensya laban sa kanya sa Amerika dahil sa Amerika po ang proseso parang ICC. Sealed po yung indictment. Hindi natin alam kung ano yung pagbibintang nila hanggang maaresto nga yung tao. Pero ang pinagtataka ko po, yung unang kaso 2018, nadetain na lang na isang araw si Pastor Kibuloy. Pagkatapos, binasura din ang kaso. And yet, tinatrato siya na most wanted ng FBI. Itong pangalawang kaso, 2021 pa po hinain. Naalala ko po dahil kaibigan ko rin yung namatay ng si Mark Jimenez, si Mark Crespo, napakabilis ng proseso sa extradition. Kung talagang malakas ang ebidensya ng mga Amerikano, hindi po yung mag-aatubili na mag-request ng extradition at wala naman tayong magagawa. Sang-ayon sa desisyon na rin ng Korte Suprema doon sa Crespo, talagang dahil nga yan ay kabahagi ng kasunduan, ang dapat gawin natin, ihain talaga kaagad yung petition for extradition sa Korte Suprema, sa RTC, at ang tanging tanong lang ng RTC ay, ito ba ay
sakop ng extradition treaty. At ito bang bansa na humihingi ng extradition, ito ba'y nagpa-practice ng torture? Dahilan para hindi mapadala sa bansa na nagre-request yung tao. Kasi nasa torture convention po yan na bawal i-extradite ang isang tao sa bansa na guilty of torture. Bakit walang ganong request? Huwag nilang sabihin dahil malakas daw si Pastor Kibuloy. Dahil mas malakas naman siguro ang Estados Unidos. At saka 2021 pa po ito. O sabihin natin, duda sila kung magagawa nila yan sa administrasyon ni Presidente Duterte dahil matalik na kaibigan. Eh bakit dumating ang 2022? Dumating ang 2023. At ngayon, 2024, wala pang request for extradition din. At yung trial mismo, hindi po umuusad. Palaging napupostpone. O dahil po dyan, at dahil wala naman nakakaalam kung anong ebidensya laban kay Pastor Kibuloy, kung hindi yung mga Attorney General at mga pulis lamang, ang pwede mong isipin ngayon, baka hindi kasi sapat ang ebidensya, gaya nung nangyari ng 2018, na na-dismiss kaagad ang kaso laban kay Pastor Kibuloy. Now, bago natin bitawan itong issue nito, nagreklamo si Pastor Kibuloy na po pwede siyang targeted for political assassination, po pwede siyang rendition. O, lilinawin ko ba kung ano ibig sabihin yan? Alam niyo po, kakaibang Amerika. Ang Amerika, walang pakialam kung paano nila madakip yung isang tao para mapaharap sa kanilang hukuman. 2 kaso po ang nadesisyonan ng US Supreme Court. Kerr versus Illinois at saka yung McCain-Alvarez case. Ang tawag ko dyan, sa habang ako'y nagtuturo sa UP College of Law, the Ma and Pa Doctrine. Malay namin pakialam doctrine. Wala kaming pakialam dyan. Malay namin pakialam namin. Ano nangyari? Nasa ibang bansa yung mga akusado. Ang ginawa ng mga Amerikano, pinakidnap. Yung isang pagkakataon doon, meron namang extradition treaty. Bakit hindi dinaan sa extradition treaty? Alam mo ba naging desisyon ang kataas-taasang hukuman ng Amerika? Main pa. Malay namin, pakialam namin. Malay namin, pakialam namin kung paano nakuha yung pagkatao ng akusado basta siya'y madala sa hukuman at bigyan ng fair trial, sapat na yan. So yan po ang kinatatakot ni Pastor Kibuloy. Now, ano naman yung rendition? Yung rendition, kikidnapin ka na at dahil bawal ma-torture sa Amerika, dadaliin ka sa tinatawag nilang black site sa ibang parte ng daigdig at pinagdududahan na ang Pilipinas ay isa sa mga black spot na yan kung saan siya ito torture. Kasi may batas sa Amerika na kapag kayo nag-torture, pwede mong mapanagot miski tao ka ng gobyerno. At isa yun sa pagkakataon na hindi po pwedeng ma-invoke yung immunity of suit ng gobyerno sa torture. Ayun po ngayon, may nakabinbin na kaso sa Korte Suprema na pinapawalang bisa itong extraordinary rendition. So lahat po ng sinasabi ni Pastor Kibuloy, nadesisyon na ng Korte Suprema na talagang sinabi na main pa, wala kaming pakialam kung paano nakuha yung jurisdiction sa pagkatao ng akusado at yung rendition hanggang ngayon nakabinbin pa sa Korte Suprema, wala pang desisyon. At yung kinatatakot ni Pastor Kibuloy na political assassination, may kaso din po ngayon yan sa Korte Suprema na hindi pa nadesisyonan. Pero titignan ko baka meron nang nadesisyonan. Ito naman yung reklamo na sang-ayon sa batas ng Estados Unidos, pag ikay nasa listahan ng terorista, shoot to kill ka. Ano na nangyari doon sa due process ng tao? Binansagan ka lang ng hindi hukuman na ikay terorista, pwede ka nang i-shoot to kill. So yan po yung RR case naman na kino-question nila. Pero kung hindi ako nagkakamali, wala pang desisyon. Pero kung meron naman desisyon yan, I'm sure nabasa ko yan sa periodiko, mukhang wala pa rin. So yung mga kinatatakot ni Pastor Kibuloy, meron pong desisyon ng Korte Suprema na sinasang-ayunan. Yung kidnapping as a means of acquiring jurisdiction over the person, yung extraordinary rendition, at pati nga po yung political assassination. Dahil talagang ang sabi ng American government, dahil meron tayong gera laban sa terorista, lahat ng terorista na bansagan po pwede nang targeted for political assassination. Ang reklamo naman ng ARAR, ina ng isang nandun sa listahan, paano naman yung due process rights? Dapat naman kami madinig para mapasinungalingan yung banta, yung label na sila ay terorista. So hindi po nag-iimbento si Pastor Kibuloy. Totoo po lahat yung kinatatakot niya
At yan nga po ngayon ay nakaabot na sa katas-taasang hukuman ng Korte Suprema. Pero ang nakakalungkot, sinasang-ayunan po ng hukuman ng Amerika. Ibang klase naman po ang naging desisyon sa ibang parte ng daigdig. While isa pang kinidnap na in-apply din ng MAENPA, at kung makikita mo yung desisyon ng Israeli Supreme Court, ang sinasite doon, yung desisyon ng US Supreme Court, Kerr versus Illinois, na MAENPA doctrine, yung hinuli nila yung Nazi na si Eichmann sa Argentina. Karamihan kasi ng mga partners, yung mga Nazi, matapos ang gera, nagtago sa Argentina under assumed identity. Kasi puti yung mga tao sa Argentina apparently. Ngayon, na-booking ng mga Israeli agents. So anong ginawa nila? Binantayan, sinurveillance. Tapos nung sigurado na si Eichmann yan, dinarag pa. In-injectionan ng droga. Isinagay sa private plane, dinala sa Israel kung saan siya hinatulan, dahil nga dun sa mga war crimes and crimes against humanity na ginawa ng mga Nazi. Siyempre nagreklamo siya. Paano naman ito? Kinidnap ako, bakit niyo ako dinala rito? At saka bakit Israel ang magtatry sa akin? Hindi pa nga bansa ang Israel nung nangyari yung di umano mga krimen. Pero ang sabi rin ng Korte Suprema ng Israel, MAENPA, malay namin, pakialam namin na importante, binigyan ka ng patas na paglilitis. Pero isang bansa, na pupuntahan ko rin itong Boneto, at ako'y hangang-hanga dyan sa Constitutional Court na yan, Constitutional Court ng South Africa. Meron din silang kinidnap na opisyalis ng apartheid regime. Yung mga pang-aping apartheid na tinatratong mga animal, mga itim. Nahuli nila, nagtatago sa karating na bansa, ibinalik. Anong sabi ng Constitutional Court ng South Africa? Hindi mo po pwedeng iwasto ang mali sa paggamit ng maling pamamaraan para mahuli ang akusado. Di ba napakagandang desisyon yan? So Pastor Kibuloy, huwag ka mag-alala. Pwede ka pumunta sa South Africa Supreme Court. Nabanggit din ni At dating doon, Pangulong sasang-ayunan ka. Dahil yun ang desisyon. Walang MAENPA doctrine. Kinakailangan, wasto ang proseso para maiwasto ang kamalian sa nakalipas na panahon. Yan ay napakagandang desisyon at sa tingin ko, ang tamang desisyon ng Constitutional Court ng South Africa. Hello sa mga South Africa, nandyan po ako. Wala bang batas, Third week. Attorney, na tumututol doon sa yung mga nabanggit Kidnapping? mo kanina? Oo. Kidnapping is a crime. Dito sa ano? Okay. Kidnapping is a crime. At saka labag nga yan sa ating soberenya. So, dahil pwedeng hindi po pwedeng mag-discharge ng katungkulang ang mga dayuhang pulis dito. At ang paghuli, yan po ay labag sa soberenya. Kaya nga tutol na tutol tayo kung papasok dito yung mga ICC dahil wala na silang puder O, diba? So pwede Labag po nating yan. ipakulong sila, ipahuli. Oo kaso ang problema nakakaalis At nasa kakasuhan Dalawa na yan. Si McCain Alvarez, doktor yan. Ang kanyang kasalanan, may DEA agent na tinorture ng mga Mexican drug lords. Na ganyan na rin ang gagawin ng Pilipinas kung di nagkaroon ng war on drugs si dating Presidente Duterte. Ang problema, tinorture yung isang DEA agent, tapos si McCain Alvarez, doktor, di umano, para matorture siya araw-araw, binibigay niya after 1 day of torture ng medical assistance para mabuhay pa at matorture ulit the following day. Hindi nila mahuli yung mga nag-torture ng mga drug lords. Ang hinuri na yung doktor, si McCain Alvarez. Ay nako, pero matindi yung McCain Alvarez. 2 beses siya umakyat ng Korte Suprema. 2 beses siyang nabigo. Anong nangyari? Ewan ko, baka nagpunta na kay Osama Bin Laden yun. Kasi sabi niya, ano Beto? Ba't ganito mga desisyon ng Korte Suprema na katataasang hukuman ng Amerika? Bakit sinasang-iunan ng torture? Bakit sinasang-iunan ang kidnapping? So binabaliwala nila yung mga existing na mga batas ng mga bansa, kahit saan mang bansa. Wala yan. silang pakialam. Kaya nga yung takot ni Pastor Kibuloy, 2 kaso po ang nadesisyonan ng Korte Suprema, sinang-ayunan ang kidnapping. So, masisisi mo ba ngayon si Pastor Kibuloy kung sasabihin niya na anytime kikidnapin siya? At hindi lang yun. Buti sana kung dadali talaga sa hukuman dahil mahina nga ang ebidensya. Tingin natin mahina kasi bakit hindi na linalabas hanggang ngayon? Baka torture na siya at tuluyan na siyang patayin. Dahil hanggang ngayon, hindi na desisyonan ng Korte Suprema kung legal ang political assassination. Ano ba naman ang hirap na desisyon doon? Sabihin mo sa akin mga partners, mahirap ang desisyon yon? Ayaw nga idalhin sa korte ni Rizal Ontiveros yung mga biktimang sinasabi niya. No person shall be deprived of life without due process of law. Anong mahirap maintindihan doon? Bakit hindi nila madesisyonan na ang political assassination ay mali? At pagdating naman dyan sa Senado, hindi po kayo hukuman.
Yung mga senador na feeling ay mga hukuman, mag-law muna kayo. Hindi ba kayo nangingilabot? Kayo ay talagang nagdedesisyon kung guilty or not guilty. Wala naman kayo alam sa batas. Hindi naman kayo pumasa ng bar. And yet, gusto nyo kayo maging mahistrado. Bago po maging mahistrado, meron pong kwalifikasyon dyan. Dapat abogado ka. Dapat minimum 10 years practice ka kung sa lower court. Kung ikaw ay yung Supreme Court na mas mataas, minimum 15 years of practice. Dapat labas-pasok ka sa hukuman para alam mo ang law of evidence. At sa tingin ninyo, dahil kayo hinala ng tao, kaya nyo nang maging judge? Hindi po yan ang katungkulan nyo. Pulisiya. At pagdating sa pulisiya, hindi ka kailangan maging abogado kasi bagamat batas ang ginagawa mo at mas mabuting abogado ka, syempre, ang batas naman, kung ano yung nakakabuti sa ating mamamayan, hindi nakadepende sa batas lamang. So, walang restriction. Pero ang pagiging West, kinakailangan bihasa ka, hindi lang sa criminal law, kundi sa law of evidence. Kung sinong dapat paniwalaan. Yung mga sinuka na ang kanilang mga testimonya, binaliwala na ng piskalya na napakababa ng threshold, probable cause lang binasura na. Ibig sabihin, walang ebidensya talaga. Hindi man lang nakaabot sa first base na korte na merong probable cause. Tapos ngayon sasabihin ninyo, kinakailangan humarap para harapin. Doon sa hukuman magkita sila. Kung makakarating sila sa hukuman, dahil ang preliminary investigation naman, parang nga to spare yung mga wala namang linabag na batas dahil wala ngang probable cause doon sa panahon at sa gastos ng paglilitis sa hukuman. Yan po ang dahilan kaya merong preliminary investigation. Na kung hindi man lang pumasa doon, wala na talaga siyang pag-asa sa hukuman. At dahil wala pag-asa sa hukuman, dinala naman ngayon sa Senado. Sisirain niyo ang mga pangalan ng tao. Yan naman mga yan, nagreklamo na, hindi pinaniwalaan dahil unang-una, hindi ka panipaniwala. Paglinaw lang, attorney, doon sa rendition o itong sinasabi nga pag magsasagawa sila ng pangingidnap dito sa buting pastor. Ito bang mga agent o gagamitin mga opisyal ng gobyerno o mag-hire sila galing ito sa ibang bansa at pwede silang pumunta dito sa lugar na yan kung saan man nila matatagpuan ang buting pastor nang walang abiso mula sa government, walang permiso. I mean, direkta ay Ikaw pwede naman, silang Jade, pumasok. Pag sila'y mangingidnap, papayag ba ang bansa? Siyempre, hindi alam ng bansa yun. Dahil siyempre, lalabagin na kanyang soberenya. Pero doon sa unang kaso ng Kerr, maliwala ka't hindi, sheriff ang lumipad sa Latin America para hulihin at ikidnap at ibalik. So, doon sa Makin Alvarez, nagbayad sila ng kidnapper. Ang At sunod ito naman yung dahilan kasi merong batas sa US na kapag ikay lumabag na karapatang pantao at ikay taong gobyerno, pwede ka makasuhan. Pero ang requirement, dapat walang break in the chain of events. Ang sabi ng Korte Suprema, nung humihingi na ng daños perwisyo itong si Makin Alvarez, nag-hire ng kidnapper. Yung pag-hire ng kidnapper na hindi Amerikano, that is a break in the chain of event. Kaya hindi binigyan ng remedyo si Makin Alvarez. So pagdating naman dun sa Kerr, kay Eichmann, talagang mga Mossad agents, Israelis ang pumunta ng Argentina at tinakip. At talaga nagreklamo ang Argentina na linabag ang kanyang soberenya. Ang sunod kong tanong, attorney, dahil nga pala hindi walang permiso, siyempre, mangingidnap ka, mag-ask ka ba ng permission? Dapat ba ang gobyerno ay magbigay ng security? Dahil nga itong tao, itong buting pastor, ay nasa, yung kanyang buhay ay napakadelikado. Dapat, kaso tinawanan lang ni Presidente. Hindi alam ni PBBM ang Kerr versus Illinois at saka Makin Alvarez cases. Akala niya nananaginip lang si Pastor. Hindi po, nadesisyonan niya yan ng Korte Suprema ng Amerika. Kerr versus Illinois, Makin Alvarez case versus Sosa. Akala ko nga yung Sosa, may kilala kasi mga Sosa taga Cavite. Akala ko Pilipino pa yon. Pero yung Sosa, yun yung kidnapper na Mexicano pala. Ayun. Okay? Well, kung kasi dalawang process yan, attorney, may rendition at extradition at sabi nga ng buting pastor, wala pa namang request na extradition ang Amerika kaya pinili nila itong sabi nga ni pastor rendition. So hopefully, at sabi nga attorney dapat i-secure naman sana ang seguridad ng ang buting pastor kung ganyan pala ang gagawin ng Amerika. Kaya nga po, pinagbibigay alam ko kay PBBM, alam ko po, kayo'y antok pa dahil galing lang kayo ng Australia. Meron pong dalawang desisyon ang Korte Suprema ng Amerika. Sinang-ayunan po ng Amerika ng Korte Suprema ang pangingidnap
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!